Magandang hapon sa bawat isa. Napakasarap po ng panahon, tama? Lalo po akong pinakakaba ng panahon. Alam niyo po ba yun? Okay na ako sa mainit kanina eh. Tapos na lumamig, sabi ko, grabe talaga umaayon dun sa ituturo ngayong araw na to. I don't know how to start this message. Pero, nag-joke pa ako kay Pastor Jim and nagulat ako sa sagot niya. Last chance mo, sabi ko, last chance mo na to, ikaw na magsalita. Sagot niya sa akin, baka last chance mo na to. Sabihin nun, it's my last chance, no? I've given the chance to speak. So, speak now or be silent forever. And syempre, ayoko dumating dun sa point na gusto kong tumayo para sa Panginoon. And then, sinabi ng Lord, maupo ka na lang. So, hanggang tayo tinatawag ng Lord. Well, actually, maparirinig natin yan mamaya, no? Honestly, nung nagkaroon kami ng roulette, nagkaroon kami ng assignment ng pagtuturo. Grabe po yung paglalaban ng puso ko. Dito sa topic na to. Why? Kasi this is something na sobrang personal sa ating lahat, and I believe not every one of us are always open to hear yung katotohanan tungkol sa buhay natin. Yung katotohanan para makita kung gaano karumi ang buhay natin, kung gaano kabulok yung laman ng puso natin. Amen? And umattend ako kanina ng Zoom service, and it scares me more hearing Ate Ella. Pero, mga kapatid, yung topic natin today is really not something na we can say na parang, paano ba ito i-explain? May nakikita ko mga mukha na mas lalo ako pinakakaba. Pati yung automatic na mga taga-bagang sila. Yun, our topic today is not really something that we always wanted to hear. It's not something that kapag nanghihina tayo, we want to hear na para ma-encourage, para ma-lift up tayo. It's not something na ikikradle tayo. It's something na babybihin tayo sa pinagdadaan natin right now. Pero ito yung bagay. Alam niyo po ba mga kapatid? I don't know. This is not really my introduction. Pero alam niyo po ba, ito yung bagay sa atin bilang mga tinawag ng ating Panginoon. Kailangan nating marinig. Kailangan nating maunawaan. Kailangan nating malaman. If yes, Torbik. Last Sunday, our topic is about yung buhay ng isang mananampalataya. Narito po ba ang lahat last week? Yung mga wala dito, no? Ang topic natin is yung buhay. For everyone po pala knowledge, we have entered a new series, which is the Romans series. Babaybayin po natin ang Book of Romans, sinulat ni Paul sa Book ng Romans. This will be a 3-month series para sa ating lahat. Ngayon po, nasa second part na tayo. Last week, ang topic natin is about sa buhay ng isang mananampalataya. And doon, in-encourage ang bawat isa. Ulit-ulitin natin. Kanina, inulit-ulit to. Yung 3 points. Isinasa puso, isinasa buhay, at ibinabahagi ang buhay ng isang mananampalataya, ang magandang balita na galing sa ating Panginoon. Amen? And are we doing that right now? Sabi nga, ang hamon niya sa atin ni Pastor Jim, no? We can start na isa puso natin yung bagay na yon. Talagang ipasok natin. Sabi natin, di ba, know, live, and disciple. Let's start knowing it talaga. Ipasok natin sa buong puso natin. Talagang alamin natin, yakapin natin. And then, unti-unti, isasabuhay natin. And when, I don't know if when that right time or pag dumating na yung pagkakataon na ibinigay sa'yo ng Lord, ibahagi mo yun. Ibahagi mo yun sa iba. And today, tulad nga sinasabi sa inyo po, napakabigat
ng katuruan ngayong araw na to. Pero this is one thing that we really need to know. Every one of us, kailangan nating malaman yung katotohanan. Ito yung part 2 ng ating pag-aaralan sa Romans, kung saan makikita natin dito kung gaano tayo kalayo sa kabanalan ng ating Panginoon. Makikita talaga natin yung laman ng puso ng bawat isa. And talagang mailalantad kung gaano kabulok. Alam mo yun, kung gaano kabulok yung puso natin, kung gaano kalayo yung puso natin sa ating Diyos. Kung paano tayo nagre-rebelde sa harapan ng ating Panginoon. Ay, introduction, naiiyak na ako. Na ipakita nawa sa salitang ito ng Diyos. Sa pag-aaral natin, na talagang ang daming kabulukturan, ang daming kamalian na ginagawa natin sa harapan ng ating Panginoon. Na tunay na sobra tayong kaawa-awa at kahabag-habag. Sabi ko po kanina, nung nagpa-practice ako, hindi ako iiyak. Pero nasa introduction lang, iiyak na ako. Kasi alam niyo po, personally, no, ang dami kong, magko-confess ba ako sa inyo? Ang dami ko pong, pwede ko sabihin, na hindi talaga ako karapat-dapat no, na mag-share nito. Honestly, walang karapat-dapat sa loob ng kwartong ito, sa loob ng simbahan nito para magsalita na ito. Pero lahat tayo ay kakahabagan lamang ng ating Panginoon. Okay, moving on. Baka po, introduction pa lang, maubos yung oras ko. Ayan, kanina, dahil nga umattend ako ng Zoom, sorry po, medyo nakakapunta ako dun sa tinuro ni Ate Ella. Okay, ito yung laging sinasample sa amin ni Pastor Jim. Let's imagine ourselves entering a courtroom. Alam ko yun din yung inano kaya. Let's imagine, who among you here na nakapasok na ng isang korte, sa isang courtroom? Anyone? Si Ate AG, yes, oo. Si Tita. Ako rin po, nakapasok na ako ng isang courtroom. And you know what? When you enter a courtroom, talagang hindi siya magandang ambience for me. Parang papasok ka pa lang, grabe na yung feeling ng kalungkutan, yung feeling ng takot, ng kaba. Actually, pumasok ako ng korte, hindi po ako yung nasasakdal. Isa lamang po ako sa magbibigay ng statement. Pero grabe po, alam mo yung wala kang makikita sa loob ng courtroom na nakangiti. Wala kang makikita sa courtroom na excited. Lahat makikita mo, talagang may kabigatan, may kalungkutan. Even ako na magbibigay lang ng statement, grabe yung kalungkutan na nararamdaman ko. Grabe yung kaba. Ano kaya yung magiging verdict? Ano kaya yung sasabihin ng judge? Yun yung mararanasan mo kapag pumasok ka ng courtroom. And right now, I invite you everyone, no? Let's imagine entering a courtroom. And it's not just a simple courtroom. Hindi siya tulad ng mga korte na napanood natin. But it's a courtroom ng ating Diyos, ng ating Panginoon. And while sitting doon sa, actually nakatayo ka, habang nakaupo ang judge, which is God Himself, and there will be a prosecutor, pero wala ka nang makikitang defense lawyer para dumepensa para sa'yo. And then ilalatag lahat, i-represent sa lahat ng ginawa mo mula sa umpisa hanggang doon sa araw na yun. Lahat, let's say, mabuti, maganda, at even lahat ng kasalanan, lahat ng karumihan, lahat ng kabahuan. Ilalatag yun sa harapan mo. Kung iisipin nyo ngayon, no, if I will be pupunta na ako dun sa final judgment. Kasi lahat tayo will enter a final judgment. Haharap tayo lahat sa ating Panginoon. What would be our verdict? If you can try to think right now, no, sa lahat ng mga pinagdaanan, sa lahat ng mga ginawa ko, ano kayo yung magiging verdict ng Lord sa akin? Ng aking Panginoon sa akin? Kasi
Sabi ko kanina, kaya sobrang importante na malaman natin to. Sobrang, kahit ayaw nating marinig, pero bakit natin kailangan maunawaan? Kasi we need to know yung kung gaano kalaki talaga nung pagkakamali, pagkakasala natin sa harapan ng ating Panginoon for us to really appreciate, for us to really embrace yung magandang balita, yung katotohanan na ino-offer ng ating Panginoon para sa buhay natin, para sa ating lahat. Yan. Meron po tayong 3 points na aralin dito. Ang una, makikita natin dito, mag-focus tayo sa buhay ng mga hentil, sa mga kasalanan ng mga hentil, at sa pangalawa ay sa mga Hudyo. At yung pangatlo ay para sa sangkatauhan. Ang una, sabi dyan, isinasawalang bahala na kasalanan. Nakikita natin yun sa Book of Romans 1:18-32. Dahil po napakahaba ng mga babasahin natin, I'll try, dahil ako yun dito, I'll try to sum it up, no? Ay, may mga nakapagbasa po ba? Nakapag-advance reading? Amen? Ayan. Kung hindi nyo po na-advance na basahin to, I encourage everyone not to read this kahit pag-uwi nyo mamaya. And dahil nga, we really need to know tong bagay na to, kailangan tayong mamumulat yung ating kaalaman tungkol sa bagay na ito. Makikita natin dito sa una, yung kasalanan ng mga hentil. Have you heard, ayan, dahil nakinig na ako ng Zoom, the word evolution. Sino mo nandito kanina? Feeling ka 1/4 of this congregation na nandito kanina. Have you heard the word evolution? Sabi kayo ni Ate Ella, sabi niya dahil mahilig siya sa science. Honestly, ako, I'm not good in science. Kaya nag-search ako sa Google, ang dami ko sinerch, ano nga ba yung evolution? Nahihirapan talaga ako i-explain. Pero alam niyo, inano ko yung mga dadaling explanation niya. Evolution is something na from a simple to a more complex form. And then sabi doon, yung mga synonyms sa evolution is development, advancement, growth. Ibig sabihin, mayroong advancement, mayroong growth na nangyayari when there's evolution. Pero sabi nga, matutuklasan natin dito that instead na we are entering dun sa evolution, ang pinipili ng mga hentil at maaring tayo din ay devolution. Sabi doon, ang devolution is de-evolution. It's backward, moving backward, backward evolution siya, kaya de-evolution. Sabi doon, parang it's also a change, pero not for something better, but moving backward. And it might be something bad. Sabi mula sa imagine this, no? We are designed, na napag-aralan natin yan sa usbong, we are designed ng napakaganda ng ating Panginoon. Sobrang ganda ng disenyo sa atin ng Lord. And then what we're doing right now is sobrang nakakalungkot. Diba? Mula sa napakagandang disenyo ng Lord, napupunta unti-unti para maging isang mga taong walang halaga. Ayan, tingnan natin, pag-aralan natin yung puso ng mga hentil and puso ng bawat isa. Sabi sa Romans 1:21, sabi doon, kilala nila ang Diyos, pero hindi nila binibigay sa Kanya ang karangalang para sa Kanya. Hindi sila nagpapasalamat sa Kanya. Instead, yung mga bagay na walang sense ang iniisip nila at dumilim na ang mga utak nilang walang laman. Ayan, unang verse pa lang, nakakalungkot na. Sinasabi dyan, no, alam nila no, na mayroong Diyos. Mula pa lang sa creation, alam na ng mga hentil that, kasi ni-reveal na ng Lord kung sino siya.
Sa umpisa pa lang, sabi sa verse 19, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinahayag na sa kanila ng Diyos. Kaya sobrang linaw na yung kung ano yung dapat malaman nila patungkol sa ating Panginoon. Sobrang pinaintindihan ng Lord sa kanila. Kaya sa panahon natin, panahon natin ngayon, ang hirap intindihin, ang hirap maunawaan kung bakit marami pa ring mga sekta o relihiyon na nagtuturo ng mali, nagtuturo ng baliktad sa katotohanan. Maraming mga atheists that is still proclaiming na hindi sila naniniwala sa existence ng ating Panginoon. Amen? Kaya hindi ko maintindihan bakit marami pa rin ganung tao. Kung sa umpisa pa lang, talagang pinaintindihan ng Diyos, pinaintindihan ng ating Panginoon sa buong mundo kung sino siya. Kaya nga sabi sa awit 19:1, ang kaluwalhatian ng Diyos, ipinahahayag ng kalangitan, ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Imagine, paano mo sasabihin na meron ba kaya talagang Diyos kung titingin ka pa lang sa paligid mo, titingin ka pa lang sa kalangitan, kung pupunta ka sa mga lugar na alam mo yung pag nakakita ka ng mga magagandang nature, di ba ang sabi mo, Lord, grabe nakaka-amaze ka. Alam mo na merong isang Diyos na makapangyarihan na naglikha ng lahat ng bagay, na hindi yun basta-basta na lang na uusbong dyan, hindi yun basta-basta magliliwanag ang kalangitan na walang Diyos na naglikha ng mga bagay na yun. All creations, declaring yung kapangyarihan at kadakalaan ng Lord. So, pansinin po natin sa verse 18. Sabi dun sa verse 18, meron po ba dyan 18? Wala. Sabi doon, makikita natin sa, nabasa ko yung kanina. Sa verse 18, may makikita ka doon na yung salitang hinahadlangan. Yan. Sabi dyan, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Re-highlighted yung salitang hinahadlangan. Sa ibang version, pumipigil. Ano nga ba yung pumipigil sa mga hintil? Ano yung mga pumipigil sa mga tao? Para hindi makilala ang Diyos. Actually, kilala nila ang Diyos para hindi nila tanggapin yung katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon. Sinasabi dyan na yung kalapastangan at kasamaan, walang iba kundi yung kasalanan. Kasalanan na patuloy na ine-embrace ng mga hintil. Kaya malinaw sa mga hintil, malinaw sa kanila na merong Diyos, merong Ama, pero ayaw nila tanggapin na merong Diyos. Ayaw nilang tanggapin sa buhay nila na merong Diyos kasi ayaw nila ng katotohanan. Ang gusto nila, alam niyo po kung ano? Gusto nila kasi mangyari yung bagay na gusto nila. Mangyari lang yung bagay na ayon lang sa kagustuhan ko. Kasi pagka nalaman na nila yung katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, mauunawaan din nila na kinamumuhian sila ng Diyos, na mali yung mga ginagawa nila. Hindi yung bagay na ayaw nilang tanggapin. Gusto nilang protektahan yung gusto lang nila. Mababasa natin dyan sa 18 to 32, makikita natin, marami talagang naglipa ng matatalinong tao sa part yan ng Romans. Kaya lang, imbes na sambahin nila ang Diyos, sinasamba nila yung sarili nilang Diyos, yung Diyos na gusto nilang sambahin. Nagkikreate sila ng sariling Diyos, actually. Gumagawa sila ng sariling Diyos-Diyosan. And sobrang, yun yung isa sa mga kinapuputan ng ating Panginoon. Ano yung mga Diyos-Diyosan na mga kanilang, di ba, yung mga hayop. Alam niyo ba sa India, sa pag-aaral namin, sa India, meron pala silang, they have actually 33 million idols or gods na sinasamba. Grabe, no? Mula pa lang doon, kitang-kita na talaga yung kamangmangan, no? Yung kawalan ng tamang pag-iisip ng mga tao. Kung alalahanin natin yung
babalik at babalikan natin yung napakagandang disenyo ng Lord sa tao, pero makikita natin na instead nga, that we are evolving for something better, for something great na plano ng Panginoon. We choose to devolve. We choose na mag-move backward and lumayo sa ating Panginoon. Isang napakagandang nilalang sana ng Diyos. Pero sabi dun sa Pinoy version, no, sa mga Pinoy version na libro na may hawak ng Bible, sabi nila, akala nila matatalino sila. Pero ito yung panahon ng kabobohan, panahon ng mga kamangmanghan, panahon ng mga hindi nag-iisip ang mga tao. Sabi sa verse 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinasamba nila at pinaglilingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat purihin magpakailanman. Amen. Ano nga ba yung mga sinasamba natin ngayon? Katulad sa panahon ng mga hentil, pinili nilang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa panahon natin, ano yung mga pinipili nating sambahin? Ano yung mga pinipili nating unahin bago ang ating Panginoon? Ano yung mga bagay na sa palagay niyong unti-unting nilalayo kayo dun sa napakagandang plano ng Lord sa buhay ninyo? Alam niyo po ba yung mga bagay na yun? Ayun yung mga bagay na unti-unti kang inaalis dun sa katotohanan na plano ng Panginoon sa inyo. Na hindi mo nakikita, na unti-unti mo na palang sinasamba. Maaring iba sa atin, no? Ayoko pa talaga mag-cite ng ano, pero pwedeng iba, sinasamba natin yung trabaho. Sobrang busy sa trabaho. Sinasamba natin anumang relasyon. Sinasamba natin kung anumang gadget na meron tayo. Na mas inuuna natin, hawakan yung cellphone. Sinasamba natin yung mga nagulat ako lahat, kinahati, akala ko may nag-a-appear dun sa screen. Ano po yung mga sinasamba natin ngayon, sa panahon ngayon? Ano yung mga bagay na nagpapalayo sa'yo sa napakagandang plano ng Lord sa'yo? Pero unang-una sa lahat, alam niyo po ba yung pinakasikat, pinaka-number 1 na sinasamba ng mga tao ngayon? Ay tao din. Makikita natin sa Genesis 3:5, sabi doon, yung unang kasinungalingan ni Satanas. Sabi niya sa Genesis 3:5, di ba, magiging parang Diyos kayo. Napag-alalan natin to sa SBOM, no, sa lesson 3 to, I think. Ito yung unang kasinungalingan ni Satan sa Genesis at hanggang ngayon namamayagpag sa ating kapanahunan. Sabi doon sa usbong, binalikan ko po, sabi niya, layunin ni Satan na lasunin ang ating pag-iisip at paniwalain na dapat tayo yung magiging Diyos ng buhay natin. Na meron tayong peking karapatan na idikta ang mabuti at masama ayon sa ating kagustuhan. Kasi minsan, gusto natin yun eh. Pumipili tayo ng gusto natin. Pumipili tayo ng mas okay lang sa atin. Tandaan po natin, no, anumang bagay na kayo kung sinasabi, anumang bagay na ginagawa natin o meron ka ngayon, alaga man yung hayop, trabaho man yan, o anumang relasyon, at kung yun yung nagiging dahilan na hindi ka na namumuhay sa katotohanan ng Diyos, kapatid, problema na po yan, kasalanan na po yung pilit nating hinahawakan. Pilit nating inuuna. Pag yung isang bagay na yun, nawawala yung joy natin, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Di ba? Yung it steals yung para sa Lord. Mali na po yun. Dahil doon tayo nakadepende, doon tayo kumukuha ng lakas, kumukuha ng saya. And then nagkakaroon tayo ng worries. Instead na nakafocus tayo sa dakilang plano at katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon.
And then, moving on sa number 1, sabi doon, from idolatry, kanina, nag-focus tayo sa pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan to immorality. So, namang napakabigat na nilatag sa mga hintil. Ano nga ba yung immorality ngayon sa lugar, sa panahon natin? Immorality, papasok dito yung nag-i-start sa stealing, sa lying, sa cheating, sa violence, sa even sa corruption, sa sexual misconduct. Alam mo yun, napakaraming immoralidad na nangyayari sa lugar natin. And nakakalungkot, ito po yung nakakalungkot, ito yung pinipili ng tao, pinipili ng maraming tao kahit alam nila yung tama at sobrang kitang-kita natin dito yung kabulukan, yung pagkakamali, yung kasalanan ng puso ng isang tao. Sobrang rampant yung immorality sa panahon pa lamang nila Paul, sa panahon pa lamang sa Biblia, hanggang sa panahon natin ngayon, paulit-ulit na nila halabanan ng tao yung salita ng Diyos. Kaya alam niyo po ba, may mababasa tayo dyan sa verse 28. 3 beses yan inulit ng ating Panginoon. Sabi doon, kaya pinabayaan sila ng Diyos. Kaya hinayaan na sila ng Diyos. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. 3 beses yan sinabi dyan sa Romans 1, sa 24, 26, and 28. And yan yung sagot doon sa Romans 1:18, kung paano pinakita ng Diyos yung tindi ng galit niya sa langit, laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan ng taong pumipigil sa katotohanan dahil sa kasamaan nila. Ito yung response ng Lord. Alam niyo po ba yun? Pinabayaan sila ng Panginoon. Yes, hindi nagpadala ang Lord dito sa sulat ito, hindi nagpadala ang Lord ng apoy, like sa nangyari sa Genesis sa Sodom and Gomorrah. Hindi siya nagpadala ng baha. Pero yung pabayaan na sila ng Diyos, yun yung isang galit na talagang kakatakutan nila. And every time na binabasa ko po ito, ito rin yung isang bagay na sobrang kakatakutan nating lahat, mga kapatid. Kapag sobrang grabe ang tigas ng puso natin, kahit alam natin yung mali, alam natin yung bagay, pinapaalala ng Lord na, anak, hindi yan yung nararapat na ginagawa mo. Anak, mali yung ginagawa mo. At nakakatakot po mga kapatid na pag dumating sa point, pagka tayo pinabayaan ng Panginoon, yun yung bagay na hindi natin gugustuhin. Ini-imagine ko palang, Lord, ano kaya mangyayari pag pinabayaan mo ko? And then makikita ko na yung sarili ko umiiyak. Kasi imagine this, the God, the Father who created everything sa buong mundo ito, papabayaan ka, hahayaan ka na lang. Paano ka tatakbo pa? Paano ka magpapatuloy sa buhay kung wala na yung Diyos na nagplano, na napakaganda para sa'yo simula sa umpisa? Kaya kung sasabihin natin, sorry po, alam niyo po, sabi ko, gusto ko maging lively. Ayoko makatulog kayo, sana wala po nakakatulog. Pero talagang grabe, sobrang seryoso po nung kailangan natin pag-usapan. Kaya yun nga po sinasabi ko na pag dumarating tayo sa point na nakikipag-bargain tayo sa Lord, na Lord, bigay mo na sa akin to. Okay lang naman siguro, Lord, na hindi ako magpatawad. Nakikita mo naman ako every Sunday eh. Okay lang naman siguro, Lord, na pag-usapan namin yung kapitbahay namin. Nakikita mo naman ako every Sunday. Lord, mabuti naman ako eh. Alam mo yun, Lord, lagi ako nagbibigay ng ikapo ko. Pero hindi yun.
sinabi natin sa Lord na, Lord, bigay mo na sa akin, balato mo sa akin yung pagkakamali na lagi natin ginagawa. Tapos dumating sa point na hindi mo na mararamdaman yung pagdodisiplina ng Lord sa'yo. Sabi nga kanina, no? Kapag wala na yung conscience, hindi mo na alam kung ano yung tama at mali, nakakatakot na po yun. Sabi nga sa binasa natin, binuhos na ng Lord yung galit ng langit, pinabayaan sila ng Diyos sa anumang gustuhin nila. And ayaw nating maranasan yun. Tama po? Kaya sabi sa Romans 12:2, sabi doon, be transformed by the renewing of your mind. Kasi we all believe, no, na yung battle lagi nag-uumpisa sa isipan ng tao. Kapag dito pa lang, natalo ka na, nadali ka na, di ba? Pagka hindi mo to pina-cover, no, pinaprotektahan sa ating Panginoon, pupunta yun sa emotion, pupunta sa puso, and then eventually we'll respond to it. We will respond doon sa pinapasok ng kaaway sa isipan natin. Kitang-kita sa panahon natin na talagang grabe yung pagbagsak ng tao. Sobra po talaga. Kung bubuksan nyo lang yung mga mata ninyo, grabe na yung nangyayari sa paligid natin. At nakakalungkot dahil paulit na sasabihin, nilikha tayo para maranasan natin yung napakagandang plano ng Diyos. Pero pinagpapalit natin palagi sa sarili nating kagustuhan. And ano kaya yung hatol? No? Ano kaya hatol ng ating Panginoon sa mga hintil? Palagay niyo po. Sabi sa verse 20, na hinighlight natin dyan, kaya't wala na silang maidadahilan pa. Wala sa atin kayo yan. Kasi nagpakilala naman ng Lord sa kanila eh. Lahat alam nila. Lahat tinuro ng Lord sa kanila. Alam nila ang mali at tama. But they chose na magkasala. They chose yung mga bagay na gusto nila. And kaya sabi doon, wala na silang excuse. Walang excuse. Walang mailalatag na pang-depensa para sa mga hentil. So the Gentiles were found guilty. They are guilty. Makaka-relate sa ating AG dito kasi dapat sa ating AG pala yung nagpaunang salita. Sabi gusto ng Diyos, gusto ng Lord ay kabanalan, pero ang gusto talaga ng mga hentil ay yung mga personal na bagay lamang. Gusto nila yung mga bagay na gusto lamang nila, yung komportable lamang sila, yun yung paulit-ulit na ginawa nila. And tutungan na tayo sa number 2. Sabi doon, yung una, di ba, una, isinasawalang bahala ang kasalanan. Number 2, itinatago ang kasalanan. Ngayon naman po, tingnan naman natin dito kung meron naman excuse ng mga Hudyo. Mag-focus naman po tayo sa mga Hudyo. Sabi nung nag-aaral kami nito, no, siguro yung mga Jews, nang binabasa nila yung letter ni Paul, kasi di ba sa una, naka-focus yung letter, naka-focus yung sulat sa mga Hudyo. Kaya siguro nagtuwan-tuwa yung mga Hudyo, sa mga Gentiles. Kaya siguro tuwan-tuwa yung mga Hudyo dahil pinagdidiinan sa umpisa yung patungkol sa mga Gentiles, sa mga kasalanan ng mga Hentil. Pero ano kaya naman ang sasabihin ni Paul sa kanila? Ano kaya sasabihin ni Paul sa mga Hudyo? Kasi sa kanilang pananaw, alam naman natin, ang mga Hudyo, para sa kanila mahirap mapatunayan na sila ay nagkasala sa Diyos. Bakit? Kasi para sa kanila, sila yung dapat na maligtas. Kasi sila yung pinili ng Diyos. They are the chosen people na paulit-ulit nilang pinoproklama na sila yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Iniisip nila na wala silang pagkakamali. Kasi nga, dahil nga, kami yung bayang pinili ng Diyos eh. Paano nyo kami isasakdal? Paano nyo sasabihin na meron kaming pagkakamali?
sabi din dito, no, ipinagkaloob, alam naman natin kung ano yung mga privileges, alam natin yung mga blessings na mga natalmo ng Hudyo, di ba? From sa Old Testament pa lang, na sa kanila ipinagkaloob ng Lord yung lupang pangako. Di ba? How privileged, how blessed they are. Binigyan sila ng mga templo, meron sila mga high priest, pero nakakalungkot, patuloy pa rin silang nagkakasala. Nasa kanila yung kautusan ng Diyos. Kaya sabi nila, kami yung binigyan ng kautusan. So kami yung sumusunod sa kautusan. Pero yun nga ba talaga? Hindi ba nila nauunawaan? Hindi ba nila naintindihan na dahil napakarami na ibinaba ang Lord sa kanila, ipinagkaloob ang Lord sa kanila, mas napakalaki ng responsibilities ng mga Jews. Tama? Napakalaki ng responsibilities na dapat nakikita nila dahil sa pananagutan nila sa Diyos. And it's the same. Tuwing binabasa ko itong part at lagi ko naalala yung linya sa Spider-Man. Si Spider-Man po ba ito? Sabi doon, di ba, great power comes with a great responsibility. If we are given, mga kapatid, if you are given that privilege, if you are given that power, ininvest sa atin ng Lord, yung tinawag tayo ng Panginoon bilang anak niya, meron tayong napakalaking responsibilidad sa sangkatauhan, sa mundong ito, na tulad ng mga Hudyo. Sabi sa Romans 2:23, ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Di ba? Yun yung defense nila nasa amin yung kautusan. Pero nilalapastangan nila yung pangalan ng Diyos, ang Diyos mismo sa pamamagitan ng paglabag mismo nila sa kautusan. Kaya, sabi, Paulit, same thing dito po, na makikita kasi natin yung sa, wait lang po. Dahil napakahaba po ng scope nito, makikita natin sa Romans, mula sa Romans 2:1 hanggang 3:8. We will sum it up po. And still, I encourage everyone pa rin na basahin to, no, once na makauwi kayo sa bahay. Ayun. Kaya inilahad ni Paul dito na yung judge, dito sa part na to, yung judgment ng Diyos, ang judgment ng ating Panginoon, hindi nakadepende kung anong lahi ka. Whether you are a Gentile or you are Jews. Fair ang ating Panginoon. Hindi nakadepende kung anong klaseng kasalanan yung ginawa mo. Lahat tayo huhusgahan sa final judgment ng Panginoon. Tandaan niyo po yung judgment ng ating Panginoon ay nakadepende, hindi nga doon sa ginawa natin, hindi sa laki ng kasalanan natin, kundi nakadepende lamang sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kung nabasa natin dito sa Romans na yung dami ng kasalanan, binasa niyo po yung from Romans 1:18 hanggang sa 3:20, mahihiya kayo, malulungkot kayo, matatakot kayo. Sa sobrang daming kasalanan na kinamumuhian ng Lord, nakakatakot. Personally, ako po, natakot ako dahil, alam mo yun, sabi ko, Lord, grabe yung mga nagawa kong pagkakamali laban sa'yo. Tapos sasabihin mo, makikipag-bargain ka sa Lord, isa lang naman yung nagawa kong mali dito. Parang yung mali ko lang naman dito, yung sumagot ako sa mama ko Kasi mababasa mo yun dyan Parang yung mali ko lang naman dito, Lord, yung, hindi ko babanggitin lahat. Pero, alam mo yun, isa man, o dalawa, o maraming mga kasalanan na gawa mo. Yung paghahatol ng Lord, dahil ikaw ay nagkasala, ang dapat sa'yo ay kamatayan. Ayun yung katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi po nakadepende. Wala pong special treatment ang ating Panginoon. Wala siyang special treatment. Kung ikaw man ay mabuti, kung ikaw man ay naglilingkod, kung ikaw man ay laging present every Sunday,
Wala siyang special treatment kung wala ka nadedehadong ibang tao o sumusunod ka sa batas ng bansa. Kapag ikaw ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoon, ikaw ay haharap at tatanggap ng kaparusahan. Sino po sa inyo nakakalam ng story ng The Prodigal Son? Yeah, alam ng mga young people. The Prodigal Son, makikita natin sa Book of Luke. Sabi doon, di ba, yung bunsong anak, di ba, yung bunsong anak doon, siya yung nagpakalayo-layo, malayo sa kanyang ama, habang yung panganay na anak, nakadikit sa ama, nanatili siya sa kanyang ama. And alam niyo po ba yung Prodigal Son? It's almost the same story ng mga Gentiles and Jews. Na yung mga Hudyo, malapit sana sila sa Diyos. Kasi sa kanila na, sila yung pinili ng Lord, kapiling sana ng Diyos. Diba? Sila yung nagsiserve sana sa Diyos. Pero sa loob ng puso nila, mali. Sa loob ng puso nila, ang daming kabulukan, ang daming problema. Kaya di ba yung panganay na anak, sabi niya, Ama, hindi naman ako umalis sa tabi mo Pero bakit ganun? Hindi man lang ako, naglilingkod naman ako sa iyo, hindi ako umalis, katulad ng bunso kong kapatid. Pero, bakit hindi mo man lang ako pinaghanda? Hindi mo lang ako pinagkatay. Kasi sa tingin niya, okay siya. Kasi sa tingin niya, righteous siya. Kasi nanatili siya sa tabi ng ama. Pero anong ginawa niya, no? Anong ginawa niya nung kung babasahin natin yung story ng Prodigal, anong ginawa niya nung nandoon nga siya nanatili sa tabi ng kanyang ama? Ang daming panahon, ang daming oras na sinayang niya. Na hindi, yung puso niya hindi nakalaan talaga sa kanyang ama. And it's the same story ng mga Gentiles and Jews. Na sila sana yung, bayang pinili. Sila sana yung sobrang daming blessing na binuhos yung Lord. Pero, bali pa rin yung laman ng kanilang puso. Kaya kung sinasabi nila, no, na makasalanan yung mga hintil. Yung mga hintil lang yung dapat na makasuhan dito. Pero sinasabi dito sa sulat ni Paul na makasalanan din ng mga Hudyo. Sabi sa verse 17 and 18, ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudyo at nananalig sa kautusan, ipinagmamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos, sabi mo'y may alam ka sa kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mabuting bagay sapagkat ito ang natutunan mo sa kautusan. Ang alam kasi ng mga Jews, sila yung sumusunod sa kautusan dahil sila nga yung nakatanggap ng kautusan. Akala nila sa pamamagitan noon, sa mga ginagawa nila, maliligtas sila. Sabi sa Romans 3:23, babasahin ko ulit, sabi, ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Kaya sabi ni Paul sa verse 11, sapagkat walang kinikilingan ng Diyos, pahatas ang pag-judge ng Lord sa lahat. Whether you are Jews, you are Gentiles, whether you have the law, kapag mali ang ginagawa mo sa harapan ng Panginoon, pahatas yung pag-judge ng Lord. Yes, yung mga Gentiles, hindi man sila pinagkalooban nito, hindi man sa kanila ay pinagkaloob yung kautusan na sinasabi ng mga Hudyo. Pero sabi sa sulat ni Paul, isinulat ng Diyos ito sa kanilang mga puso. Sa puso ng mga hintil, nilagay ng Diyos sa puso nila ang kanyang batas. Kaya alam pa rin nila kung ano yung tama at mali, di ba? Sa umpisa pa lang, alam na nila kung ano yung tama ang mali. Kaya akala ng Hudyo sa paggawa, yung paggawa ng mabuti, yung paggawa nila na pagsunod nila, pilit na pagsunod nila sa kautusan, yun yung puro panlabas lamang. Pero sa puso nila, doon sila nagkahamali. Kaya, kung babasahin natin yung buong part ng yan, makikita natin na yung, di ba, yung mga Hudyo, sila yung nagsasabi ng kung ano yung dapat gagawin, na ito, mali yan, mali ito, mali ganito. Pero sila mismo, lumalabag dun sa kautusan, sila mismo gumagawa ng mali. Sabi sa verse 28 and 29, sapagkat ang pagiging isang tunay,
Sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa pagtutuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusan ng nasusulat. Ang papuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi mula sa mga tao. Nais ipakita ng Lord sa atin dito na hindi outward, no? Hindi yung physical na mark like the circumcision na sa Old Testament. Ito yung isang significant act na ginagawa mula pa lamang sa panahon ni Abraham, na kumbaga ito yung pagka-consecrate sa kanila, yung circumcision. And then, sabi doon, hindi yung physical mark, kundi yung spiritual mark yung mas mahalaga. Yun yung tinitingnan ng ating Panginoon. Not yung outward, not yung pinapakita natin right now, hindi yung pagtayo ko dito, hindi yung pag-awit natin, hindi yung tinitingnan ng ating Panginoon. Akala natin, ginagawa natin to para sa Lord. Pero alam niyo po, let's always check our hearts. Let's always check our motives, mga kapatid. The Lord looks doon inwardly sa puso natin, yung pagbabago sa puso natin. Kaya yung kahalagahan ng circumcision, it's more important yung circumcision of the heart, more than dun sa pagtutuli ng laman na, yes, importante din yun, no? Sabi nga, sa according sa study, yun yung pagtatanggal ng maruming bagay, maruming parte para luminis, para matanggal yung mabaho at maruming parte. But still, mas importante yung circumcision of the heart. May tunay na paglilinis sa loob, spiritually, sa puso. Ayan. Before tayo mag-end sa number 2, actually, mabilis na po tayo. Malapit tayo sa conclusion. Inaantok po ba ang lahat? Okay ba po ba ang lahat? Wala pa tayo sa final verdict, mga kapatid. So, buhay pa ba ang lahat? Ayan. Ayan, before tayo po magtungo sa number 3, I would like to share, ayokong ipigilin sarili ko, I would like to share ito isang parable. Actually, sinare sa amin ito ni Kuya CJ during our preaching class. Ito yung parable of the Pharisee and the tax collector. It really talagang nag-sink in sa puso ko. Sabi doon, makikita natin sa Luke 18:9-14. Sabi ito, patungkol ito sa nagtitiwala sa kanilang mga sarili na sila ay matuwid at hinahamak nila ang iba. Para itong nare-relate natin to sa mga buhay ng mga Hudyo. And I feared na pwede natin itong i-relate sa buhay natin. Dalawang lalaki pumunta sa templo upang manalangin. Isang Pharisee at isang tax collector. Sabi nung Pharisee, nung nalangin siya, sabi niya, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako katulad ng ibang tao na hindi matuwid at nangangalunya. Hindi rin ako katulad ng maniningil. Tinitingnan niya yung tax collector. Hindi rin ako katulad ng maniningil na buhos na ito. Nagsisimba ako at nagbibigay ako ng ikapo. May nakikita po ba kayo na ganyan? Wala dito sa right yan. No? Nagnanalangin siya, Lord, so, salamat kasi hindi ako katulad ng tax collector na to. Pero alam niyo po ba yung tax collector, kung ano yung ginagawa? Kung nasaan siya, kung baga nasa templo, nasa malayo siya, siguro nasa labas pa siya ng templo. Nakayuko, na halos hindi makatingin sa kalangitan, at patuloy pa ulit-ulit niyang hinahampas yung kanyang dibdib. At sinasabi niya sa Panginoon, pagkalooban mo ako ng iyong habag, O Diyos, ako na isang makasalanan. No? Alam niyo ba ang sagot ng Diyos? Sa verse 14, sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang taong ito ay umuwi sa kanyang bahay na pinaging matuwid, at ang isa ay hindi. Ito ay sapagkat ang bawat isang nagtataas ng kanyang sarili ay bababa. At ang bawat isang nagpapakumbaba ay tataas. Takuha natin. Let's really desire, kapatid, let's really desire. Nangingin natin sa Lord. Nabigyan tayo ng ganyang klaseng puso na tanggapin natin, alam natin na makasalanan tayo.
na talaga magpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Araw-araw ng buhay natin. Na hindi tayo titingin sa iba. Sabi nga kanina, let's not look sa paligid natin. Let's look sa sarili nating buhay. I-desire natin yun na, Lord, isa akong makasalanan. Hindi ako karapat-dapat, pero patkabagan mo ako, Panginoon. Sobrang kailangan natin ng Panginoon. Sobrang kailangan natin ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Let's not be like Jews. Na laging akala natin, okay lang. Okay lang to. Kasi tumata yun, okay lang to kasi nagpapagamit ako. Okay lang to kasi nagtatights ako. Okay lang to kasi mabait ako. Pero hindi yun. Hindi yung okay sa Panginoon. And sa number 3, naubos na po yung luha ko. Sa number 3, sabi doon, inihahawa na kasalanan. Makikita naman natin sa Romans 3:9-20. Basahin muna natin yung Romans 3:16-18. Sabi doon, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Grabe na. Sabi doon, Paul already proved that both Jews and Gentiles to be guilty before the Lord. Amen. And makikita natin dito sa first part ng chapter 3, ang buong mundo ay guilty sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo makasalanan. Pero ang tanong, meron pa bang chance? May chance pa kaya tayo? Before ako mag-move forward, I would like to share, sobrang quick na lang po to. I would like to share, and I pray na ma-open yung mind natin dito and yung heart natin dito sa bagay na to, sa isang katotohanan na to. Sana hindi ako maging isang tulad ng Hudyo na tumitingin sa iba. Pero I don't know, but kailangan ko ito i-share. Pero alam niyo po ba sa panahon natin ngayon, it's really hard to tell everyone, it's really hard to, alam mo yun, sabihin na, alam mo ba na Kristiyano ako? Actually, sabi nga, hindi natin kailangan sabihin yun. Pero ang hirap, no? Kapag ka nasa isa kang crowd, nasa isa kang grupo, halos hindi na masabi ngayon na isa kang Kristiyano. Hindi mo masabi na isa akong Kristiyano. Bakit? Bakit po? Kasi, ang dami nating naririnig. Ako, kaya share ko to, sa pinagtatrabahuan ko, sa tindahan, sa mga tindahan na pinagtatrabaho ko, parang masabihin, sa tindahan ni Aling Puri, sa Pure Gold, nag-endorse ako ng kampo ng well, sa tindahan ni Aling Puri, sa tindahan talaga, sobrang dami mong maririnig, sobrang daming Christian sa loob ng tindahan. Pero nakakalungkot, alam niyo po ba, unti-unti gusto kong yumuko. Unti-unti gusto kong sabihin na, hindi ako yan, hindi ako Kristiyano. Hindi dahil sa kinahihiya akong Lord, kundi dahil naawa ako, natatakot ako dahil yung pananaw ng mga tao sa mga Kristiyano ay sobrang baluktot na. Na dapat sa pangalang Christian, nakadikit sa atin yung pangalan ng ating Panginoon. Andun yung pangalan ni Kristo. Pero, ang nakikita ng karamihan, puro kamalian. Tapos maririnig mo, ang daming magsasabi sa akin na, Ma'am, di ba Christian ka din? Alam mo ba si ganito, magpakilala yung Christian pero ba't ganito yung ginagawa niya? Ma'am, alam mo ba si ganito, nagpo-post yan ng napakadaming Bible verse. Christian yan, umaattend yan sa ganito, pero bakit ganito yung ginagawa niya? Ma'am, alam mo ba si ganito? Alam ko Christian yan pero bakit ganito yung ginagawa niya? Hindi ko na sabihin yung mga kasalanan na ginagawa nila. Pero nakakatakot, di ba? Yun yung nagiging isip, yun yung nakikita ng karamihan sa mga Kristiyano. Kaya sabi, inahawa na kasalanan. Ano yung mga kasalanan pa na pwede nating ihawa sa iba na dapat hindi? Kaya sinasabi ko na parang ang hirap ipagmalaki, no? Kasi nakakahiya, nakakalungkot para sa ating Panginoon.
So, sabi ni Kuya Denzel nung last week, dapat hindi natin pina-private yung buhay natin bilang Kristiyano. Totoo, di ba? Kailangan pa rin na may mag-i-stand. May mag-i-stand sa gap. Kailangan pa rin na may makikita yung mga tao na kung sino yung mga taong pinili talaga ng Panginoon. Pero sa panahon ngayon, napakahirap gawin kasi sobrang grabe yung kasalanan na naglilipaan sa buong lugar. Kaya ang gusto kong sabihin sa inyo, when you stand, when you boast, if you are ready na i-public, if you are ready to tell everyone that you are a Christian, you are a follower of Christ, sabi dun sa pinag-aralan natin, talagang isa puso ninyo, kapatid. Talagang isa buhay ninyo. At talagang ibahagi nyo sa iba kung ano yung katotohanan. Katotohanan na napakagandang plano ng Diyos para sa iba, para sa ating lahat. Amen? Sabi dun, ayan, sample ko lang yung actually sa inahahawang kasalanan. Ano ba yung mga kasalanan na pwede nating ihawa sa iba? Na dapat mag-end. Dapat i-stop na natin. Sabi doon, Paul already proved that both Jews and Gentiles are guilty. Hala, umulit ako sa umpisa dahil nga ako naman. Wait lang po. Sorry. Ayan. At tanong ko kayo, di ba, iniwan kong tanong sa inyo kanina, meron pa ba tayong chance? Do we still have a chance? Sabi doon, wala nang depensa eh. Well, sa final judgment, when we enter the final judgment, we have to be prepared kasi yun na nga yung final na judgment. So ngayon, tinuturuan na tayo ni Paul. Pinapaalala sa atin ni Paul, kung ang mga Gentiles, nakita natin yung mga kasalanan sa gawa nila, sa mga ginagawa nila, sa pinipili nila. Yung mga Diyos naman, nakita natin yung kasalanan sa puso nila, no? Itinatago nila sa kanilang mga puso. Na makikita natin na ito talaga yung kabulukan ng pagkatao natin. Mula sa isip, sa puso, sa kamay, sa mga ginagawa natin. Diba, mula sa isip, totoong walang nakakaunawa sa Diyos. Walang nakakaunawa sa naisin ng Panginoon. Sa puso natin, walang naghahanap. Totoong naghahanap sa ating Panginoon. Sa kamay, walang gumagawa ng nais ng Diyos. Kaya tayo na yung buong pagkatao natin, talagang taliwas sa napakagandang disenyo ng Diyos. Kaya paulit na sinasabi, no? We are devolving. We are in the process of devolution. Na napakataas ng panawagan ng ating Panginoon. Pero ito ngayon tayo, napakalayo sa kabanalan ng ating Diyos. And this all leads to one conclusion. The whole world is guilty beyond reasonable doubt before the Lord. We are all guilty. We are all sinners. Sabi sa Romans 3:20, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Sinabi niya sa verse 20, no, bakit the whole world is guilty? Kasi kitang-kita naman dyan, no, walang sino man ang kayang sumunod sa kautusan. Lahat tayo makasalanan. Yes, maybe we try to obey, we try to follow yung law. They tried to follow yung sinasabi ng kautusan sa kanila. Pero they all failed. And we all failed. On our own, wala na talaga tayong pag-asa. Alam niyo po ba yun?
Yung isip kasi natin, no, hindi talaga tayo nagnanais na makakilala talaga yung ating Diyos. Inahayaan lang natin na okay lang yan every Sunday. Yung puso natin, hindi talaga sumusunod. Pilit na nagmamatigas tong puso na to na gustong gawin yung sarili nating gusto. Yung mga kamay natin, hindi gumagawa ng mabuti. Pero alam niyo po ba na mayroong good news on our own? Kawawa tayo, nakakatakot. Pero alam mo ba mayroong good news? Sabi sa verse 2:13 ng Romans, sapagkat hindi ang nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala ng Diyos. Sabi ko nga kanina, wala naman sa ating makakasunod ng kautusan. Pero ang good news, merong isa na nakasunod sa kautusan ng Diyos. Hindi nag-iisang yun, bumaba siya, binaba ng Diyos dito, nagkatawang tao. For 33 years, He lives on earth. And araw-araw ng kanyang buhay, sumunod siya sa kautusan. Sinunod niya lahat ng kautusan. At dahil siya lang yung nakasunod, siya lang yung kailangan natin, wala nang iba pa. Amen? And kilala ba natin lahat yun? Walang iba yung kundi ating Panginoong Jesus. Siya pa rin. After dun sa pain, after dun sa galit na na-experience ng Lord, dahil napakatigas ng ulo ng mga tao, siya pa rin yung naging isip, siya pa rin yung naging puso at kamay nating lahat. Alam niyo yun, yung ginawa ng Lord, kaya ilang beses pa ito inulit ni Ate Danica, yung ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo. Para pagbayaran yung dapat na pinagbabayaran natin, dapat na pagbabayaran natin. Lahat yun inako ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi sa Romans, inako ng Lord lahat yun sa Kalbaryo to save us and to give us life, to experience yung napakagandang plano ng Diyos sa inyo. Kaya sabi sa Romans 1:17, sapagkat sa magandang balita, babalik tayo dun sa last week, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So, we cannot be saved through our actions. We cannot be saved through the law. But we can only be saved through our faith sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. We have to accept Jesus, tanggapin natin siya, at ang lahat ng kabanalan at kabutihan ng ating Panginoon ay mararanasan natin kung tayo ay patuloy na magtitiwala, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Pwede na po ba tayong umiti? That we heard the good news, no? That we have a chance to live because of what Jesus did on the cross para sa ating lahat. So, yes, may buhay na walang pananampalataya. Pero, starting this day, no? Let's break it. Let's live a life, ang buhay na mayroong pagkatakot sa Panginoon, mayroong pagsunod sa Lord, mayroong pagsunod sa dakilang plano ng Panginoon. Yung buhay ng nananampalataya, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sige po, shall we all rise?